Magandang araw! Magkakaroon tayo ngayon ng pagsasanay tungkol sa pagkilala ng tayutay na ginamit sa pangungusap. Sabihin kung ang pangungusap ay kakikitaan ng simile, metapora, personifikasyon, pagmamalabis, o pagtawag. Pagkabasa ko ng isang pangungusap, i-pause muna ang video na ito upang mapag-isipan ang sagot. Kapag handa ka ng malaman ang sagot, i-play muli ang video para dito. Bilang 1. Nagrereklamo ang tiyan ko sa gutom. Personifikasyon. Hindi naman makapagsasalita ang tiyan para ipaalam na nagugutom na ito. Hindi ito makapagrereklamo. Ang pandiwang nagrereklamo ay ginagamit ng tao. Sa pangungusap na ito, maaaring ang tunog sa tiyan na ating naririnig ay inilalarawan ng nagsasalita bilang pagrereklamo. Bilang 2. Sumisigaw na ang takore ng mainit na tubig. Personifikasyon. Walang kakayahang sumigaw ang takore o kettle. Ito ay tumutunog bilang hudyat o senyales ng pagkulo ng tubig dito. Pero hindi ito sumisigaw. Ang salitang sumisigaw ay gawain ng tao na ginamit sa pangungusap na ito bilang kilos ng takore. Bilang 3. Animoy kidlat ang pagtakbo ng batang atleta. Pagtutulad o simile. Ikinumpara ang pagtakbo ng atleta sa kidlat. Pareho itong mabilis. Ginamitan ito ng salitang animo. Ang ibig sabihin nito ay parang kidlat sa bilis ang pagtakbo ng batang ito. Bilang 4. Ang sasabihin ko ay batas na susundin ng lahat. Metapora. Inihambing ang anumang mensahe niya sa batas. Pareho itong dapat sundin. Direkta ang pagkukumpara sa dalawang ito. Hindi ito ginamitan ng mga salitang katulad, tulad, gaya, wangis, wari, parang, tila, animo, o mala at ang salitang nais idikit dito na ating ginagamit sa pagtutulad o simile. Bilang 5. Nagising ang buong barangay sa iyak ng sanggol. Pagmamalabis. Sinasabi sa pangungusap na ito na sa sobrang lakas ng pag-iyak ng baby, ay nagising ang lahat ng naninirahan sa isang barangay. Maaaring ang pag-iyak ng sanggol ay marinig ng ilang malapit na kapitbahay, pero hindi ito aabot sa buong barangay. Pinalalaan nito ang kayang abutin ng iyak ng sanggol. Bilang 6. Katamaran, papuntahin mo nga rito si Kasipagan. Pagtawag. Tinatawag dito ang katamaran na para bang tao ito. Ang katamaran ay ideya lamang. Sa pangungusap na ito, kinakausap ang katamaran na para bang tao itong may kakayahang sumagot. Bilang 7. Ikaw ay isang paru-paro
sa suot mong makulay na damit. Metapora. Inihambing dito ang kausap sa paru-paro. Tulad ng paru-paro na may makulay na pakpak, siya ay may makulay na kasuotan. Direkta ang pagkukumpara sa dalawang ito. Hindi ito ginamitan ng mga salitang katulad, tulad, gaya, wangis, wari, parang, tila, animo, o mala at ang salitang nais idikit dito na ating ginagamit sa pagtutulad o simile. Bilang 8. Lumabas na ang tonsil ko sa katatawa sa mga kwento mo. Pagmamalabis. Ang tonsil ay nasa likurang bahagi ng bibig. Hindi ito lalabas ng bibig dahil sa pagtawa. Bilang 9. Ang sakit ng anak ay parang tinik sa dibdib ng kanyang ina. Pagtutulad o simile. Inihalintulad ang sakit ng anak sa tinik na nakatusok sa dibdib ng nanay. Pareho ito ng sakit. Ginamitan ito ng salitang parang. Bilang 10. Abot hanggang langit ang paglundag niya noong malaman niyang uuwi ang kanyang tatay mula sa Canada. Pagmamalabis. Hindi naman kaya ng taong tumalon hanggang langit. Pinalala ang paglalarawan dito sa katuwaang nararamdaman ng anak noong mabalitaang makakasama na niya muli ang kanyang itay na nasa ibang bansa. Masayang-masaya siya. Pero kahit gaano pa siya kasaya, hindi siya makalulundag ng hanggang langit. Narito ang pinagkunan ng disenyo para sa video na ito. Salamat!